Amen! Are you blessed? Amen. Simula pa lang po ng ating pong gawain. Napakaganda po ng mensahe, ng awitin, ng inawit po ng Sanctuary Choir sa panguna po ng ating pong Pastor Jabez. Gospel of Grace. Amen. Amazing Grace. Napaka mapagbiyaya po ng ating pong Panginoon Diyos. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat ang ating pong Panginoon Diyos ay buhay. Hindi siya muling namatay muli dahil ang ating pong Panginoon Diyos ay buhay at kasama po natin. And this time, tayo pong lahat ay sama-samang magbibigay ng papuri sa ating pong Panginoon Diyos. At magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga kasama dito po sa ating pong church hall. Maging sa lahat ng ating pong mga bisita na nasa online ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating pong mga bishop, good morning din. At anyayahan ko na po ang bawat isang tumayo. Tayo po idadako sa ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Ating pong bigkasin ng sabay-sabay all together. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we will be reading from Proverbs chapter 29, verses 1 to 14. Sundan na lamang po ng inyong mga paningin. He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. The king by judgment establisheth the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous that sing and rejoice. The righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regardeth not to know it. Scornful men bring a city into a snare.
but wise men turn away wrath. If a wise man contendeth with foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. The bloodthirsty hate the upright, but the just seek his soul. A fool uttereth all his mind, but a wise man keep it until afterwards. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. The poor and the deceitful man meet together, the Lord lighteneth both their eyes. The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established over. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this morning once again, O God, aming Ama. Salamat po sa kalayaang makapaglingkod. Salamat po sa kalayaang makapagpuri, Panginoon, aming Amang Banal. This morning, Lord, we ask forgiveness sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa, O God, aming Ama. Nawa, O Diyos, aliksikin niyong patuloy ang amin pong mga puso, that as we serve you this morning, O God, aming Ama, we serve you with a faithful heart, O Lord, aming Amang Banal, that we will only glorify your name, and for you are the King of Kings, O God, and the Lord of Lords, O God, aming Ama. We thank you, Father, for our Bishop, Lord, at sa kanya pong patuloy na paglilingkod sa inyo at patuloy na pagganap sa ministry na ipinagkatiwala niyo po sa kanya. We pray, Father, that you give him wisdom. And we also pray, Lord, na patuloy niyong ingatan ang kanya pong kalusugan, gayon din naman ang kanya pong pamilya. We also pray, Father, for our resident pastor, O God, PNG, Lord. We pray for wisdom, O God, aming Ama, at patuloy niyo lamang po siyang samahan at gabayan, O God, aming Ama. And Lord, for the message that will be shared today, O God, aming Ama, kayo po, O Diyos, ang mag-bless, Panginoon. Nawa ang inyo pong mga salita na gustong maiparating sa amin, O God, ang siya pong aming matanggap, Panginoon. Maraming salamat po, O God, na patuloy niyo po kaming sinasamahan, ginagabayan, O God, aming Ama. We pray for the whole program, Panginoon, ang orchestra, O God, aming Ama. We also pray for the multimedia, O God. And we also pray for the special numbers, Panginoon. We pray na kayo po ang siyang mapaglingkuran. Kayo po, Panginoon, ang manguna, O God, aming Amang Banal. And as we listen to your word today, O God, kayo po ang siyang kumausap po sa bawat isa sa amin. We thank you for everyone that's presented here today, Lord. Samahan niyo lamang po kami as we continue to give you praise and give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Tayo po ngayon ay magpupuri sa buhay na Diyos. Amen? At siya po ay mananatiling buhay. Kaya po dapat pag tayo po ay umawit, buhay na buhay din po. Amen? Awitin po natin, He lives. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always there. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. All together, sing! He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow
papuri sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who gave and His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things sing. All the ladies now. All the ladies sing. Sing on, ladies. Sing on. All together now, all the chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. All the men now. Great things He hath done. Great things He hath done. Clear, best man. And with our rejoicing through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport with Jesus. All together now. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Great singing po. Maaari na po tayong makupo. Amen. Salamat po, Brother Jonal. And this time, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat this morning, alam po natin, marami po mga nagbakasyon. Amen. May mga ilan po tayong mga kapatiran na wala this morning. But praise God, meron po tayong mga bisita. Amen. So, kasama po natin this morning, I think mga bunga po ito ng camp. So, mga bisita po ito ni Pastor Daniel from Tondo. Kasama po natin this morning si Krisa May Samantha. Asa si Krisa May? Ayun. So, good morning. Yan, salamat at kasama ka namin. Kasama din natin si Keisha Marby. Keisha. Okay, tayo lang tayo para ma-recognize. Yan. And also, kasama din natin si Kriza. Kriza, ayun. At saka si Lawrence Paborada. Yun. So, salamat po. Yan. So, tayo po'y nagpapasalamat. Yan lang po, talagang sulit na yung ating pong pagod at hirap. At tayo po'y nagpapasalamat kasama po natin sila. And this time, upo lang po kayo, yung mga bisita natin. Tayo po tayong lahat, maliban po sa bisita. At tayo po'y mag-welcome po. Ito po natin ang bawat isa, uwitin natin, Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus.
Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. One more time. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Maaari na po tayo makaupo. This time, makakapakinig po tayo ng tanging bilang. Oh, what a time will be when we see loved ones there, those who have gone before, eternal joys to share. And oh, what a song when the blood-washed throng start singing a song the angels cannot sing. Oh, what a
preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting, and we shall behold him then face to face. We shall behold him. Yes, we shall behold him face to face in all of his glory. Oh, what a moment when we see Jesus, when we stand face to face in his embrace and thank him for amazing grace. Oh, what a moment! Oh, what a moment when we see Christ, when we see Jesus, our Savior and Amen. Wala na sigurong moment na huminga pa tayo. No? Oh, what a moment. So, salamat po, Ma'am Keisha. Patuloy po natin sama sa panalangin po yung family nila. Maging si Pastor Mark Chain na kasalukuyan po ay nasa Japan pa rin po. So, let us pray. So, syempre, yung sitwasyon po nila na talagang they have to sacrifice for the ministry. Amen. Katulad ng ginagawa po ng ating Pumala Bishop, may mga pagkakataon na siya po ay pumapaibang bansa. So, naiiwan po sila Ma'am Marie. So, it's the same situation. Let us continue to pray for the Loyola family and the ministry we have in Japan. Amen. Salamat po sa tanging bilang na yan. At, wala na, naubos na. So, okay. Ayan, so, ano? So tayo po'y nagpapasalamat sapagkat alam ko, bagamat di po natin kasama ang ating pong mahal na bishop, amen? Ang ating pong bishop ay patuloy pa rin po nating mapapakinggan sapagkat ang ating pong mahal na bishop, ang ating pong tagapagsalita this morning. At handa po natin yung ating pong mga Bible, yung ating pong mga notes. At ang ating pong mahal na bishop ay kasalukuyan pong nasa Victory Baptist Church. At tayo po ay kukonek po doon sa kanila to listen to the Word of God na ibibigay po ng ating pong mahal na bishop. So yung ating pong mga Bible, again, ang ating pong bishop ay patuloy na nagpapaalala sa atin. It's always to bring pa rin yung ating pong Bible. So though we have the technology, the monitor that we have para makita po natin yung mga pinaplush na Bible verses, so mainam pa rin na meron po tayong Bible. Amen? Sa lahat po ba may Bible? Yan, salamat po. Yan, so at least nakita na natin yung pagbabago ng bawat isa. So lahat may Bible na, may notes na, and this time, tayo po ay ko-connect na po sa Victory. Mahal na Bishop. Yan. So, mga senior high, mga young pro, mga adults na gusto pong sumama, siguro i-inform nyo lang po si Preacher TJ, ano, ang leader ng ating mga youth. That would be on May 1. Yan po ay ang ating love banquet. So this time around, mga kapatid,
let us open our hearts and minds sa ating pakinig ng special number from our choir, Victory Fundamental Baptist Church Choir.
a stream of pilgrims made their way into Jerusalem to offer up and go the land of atonement for the sin was made, but only for a season. Still their empty hearts cried out for a lasting peace and love. And then from Bethlehem he came. Emmanuel was his name. He knew the world would need a sacrifice, and that million lambs can never pay the price. And then a stream of mercy falls like rain from heaven's holy throne to everyone who calls upon his grace. Though we all were sinners in love beyond our weaknesses, though we were unworthy, he came to suffer in our place. And as his blood fell to the ground, a hope again was found. No longer are we guilty and oppressed, for he has thrown our sins as far as east is from west. Once and for all, we walk the
saan man naroon. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Kapahingahan sa iyo nakamtan, pangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman.
To God be the glory. Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church, magandang umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sapagkat napaka-understanding po ninyo na ngayong umagang ito ay nandirito po ako sa Victory Fundamental Baptist Church. So kaya katulad po nung ilan sa pinaalala ko, maging sa Living Water, makasanayan po natin sapagkat ang inaalala po natin ngayon ay dakilang katotohanan patungkol sa Kristyanismo. Kaya huwag niyo pong isasama sa bakasyon ang araw ng pag-alala ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. So, yun po ay matututunan po natin. Ano po? So, outing is good, but if your outing will put you out of the will of God, that is not good. So kaya yun po ay paalala ng nagmamahal na pastor sapagkat titiyakin ko po na sa puso ng Diyos medyo magiging ano po yon, magiging isang bagay na pwedeng parang sakit pa rin sa kanya kasi hindi biro yung sakripisyo niya eh. Ang mahal na araw, ang inaalala po natin yung pong sakit, hirap, pagdurusa na ginawa ng Panginoon habang nagpapakasaya ang napakarami, di po ba? So a good time and opportunity to somehow, yes, have time for your family but make sure not to the point na pati yung Sunday po ay kukunin po natin. So kung meron mang hindi nakakaunawa sa gusto ko pong sabihin o sa damdamin ko po sa pinapaalala ko sa inyo, hindi po ako hihingi ng paumanhin because I believe what I am saying is right. Diba? So, mahal ko po ang Diyos, ayoko po siyang nasasaktan. Hanggat maaari po, ang talagang tibok ng puso ko sa lahat ng ginawa niya para sa atin, mga kapatid, kaya ho tayo ligtas ngayon dahil sa ginawa niyang paghihirap. Kaya ho, paalala po yan, ha, mga taga-Victory, yung mga bakanting upuan na yan, dapat hindi bakante yan pagka po ganitong pagkakataon. At kung sakali mang dyan po sa Living Water, may mga bakanting lote rin po dyan, mga kapatid. So, yun po ay isang bagay na okay na po ngayon. Basta ang mahalaga lang po, sa paalalang ito, matutunan po natin. Okay? So, yung mga kapatiran natin sa Japan, shout out sa inyong lahat dyan, sa panguna ni Pastor Mark J. At kanina natuwa ako, nakita ko sila Brother Michael, ha? Brother Michael, so laging masaya kapag nakakasama po natin sila. Kaya thank you so much at naalala ko yun yung mga panahong magkakasama tayo dito. Kaya i-encourage ako at actually po yung decision kung saan ako ngayong umaga ay hindi po madali. Pero dahil nga po sa talagang isang kumbaga pagnanais na maka-encourage po mga kapatid, kaya I am always trying my best na mabigyan po ng pansin yung parehong kalagayan po sa ministeryo po natin. Okay, this morning I believe handa na po ang lahat para sa message. At katulad ng paalala ko po sa Living Water, ang tama po, ang mga Kristiyano, may dalang Biblia. Amen? At ang cellphone po, titiisin nyo yan. Isa't kalahating oras, 2 oras lang na magtitiis kayong wala mo ng cellphone para walang aagaw ng atensyon nyo po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, and this morning, I would like to request all of you to stand up. And I would like to share the message of the Lord I entitled, We Are Not Miserable. We are not miserable. Ang konteksto, sa usapang Kristiyano, ang mga Kristiyano ay hindi kahabag-habag. Ang mga Kristiyano ay hindi kaawa-awa. Ang mga Kristiyano ay hindi miserable. Kung bakit? Isasalaysay ko sa inyo. Amen? Ibabahagi ko po ngayong umaga. We are not miserable. Just one verse. 1 Corinthians chapter 15, verse number 19. And I would like to request the congregation sa Living Water, sa lahat ng lugar na kinaroroonan po ninyo, ngayon po dito sa Victory, let me request all of you to please read our text. Isang talata lang naman po yan. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Kung handa na po, let me know by saying amen. Amen. Everybody please, ready, begin.
Si Apostol Pablo po ang sumulat. Sa madaling sabi, Kristiyano po ang nagsasalita. He is speaking sa bahagi po ng Kristyanismo. At ang sabi po ni Apostol Pablo, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po kami para sa liwanag sa talatang ito na kung hindi po namin mauunawaan, ay po pwedeng makakonfuse sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa at lalong salamat sa katiyakan ng presensya mo sa aming kalagitnaan. And this morning, Lord, I would like to again commit myself to you. Help me, O God. Empower me, O Lord. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa akin ng sapat na karunungan, gabay para po sa aking pangangaral na ito. And may you encourage and challenge your children, Heavenly Father. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Ang 1 Corinthians chapter 15, sa ilang pagkakataon na nabanggit ko po sa inyo, I can say, ito po ay loaded chapter. Loaded chapter sapagkat kung ang pag-uusapan natin mga importanteng bagay at katotohanan sa mga pangyayari at kaganapan sa mundo, particularly sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ang nakasaad dito po sa chapter na ito. Now, si Apostle Pablo po, just for you to understand the context, he is actually confronting those people na tumatanggi po sa doktrina o aral ng resurrection. At dahil po dito mga kapatid, kung titignan po ninyo, particularly yung pong mga relihiyon nung panahon ng ating Panginoon, upang maitanggi po ang pagkabuhay na maguli, gumawa po sila ng mga kwento. Now sa kanila pong paniniwala, walang resurrection. And this is exactly what the Apostle Paul is discussing. Ito yung kanyang idinidiscuss sa kanila. Ito yung kanyang pinapagtitibay sa kanila. Kaya ang punto ni Apostol Pablo, kung hindi totoo ang resurrection, lalabas, hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon. At yun po ang maliwanag na laman ng ating pong talata. Na kung tayo sa usaping pananampalataya, tatanggapin natin na si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli, ang lalabas ngayon, parang napakakahabag-habag naman natin. Napaka-miserable ng katayuan natin. Pero mga kapatid, mga minamahal, I would like all of you to know, Christians, we are not miserable. And I would like to share important things in this message. Dito po sa mensaheng ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga importanteng bagay. We are not miserable because our Savior is risen. Amen? Hindi tayo miserable kasi yung tagapagligtas natin nagbangong muli. Siya po ay muling nabuhay, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sinasabi dito po sa chapter na ito. Ito po ay may mga proofs. Meron pong mga katibayan. Ang sabi po ng verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Amen? That is the opening of the Apostle Paul in this chapter. And you know what? Hindi lang niya basta sinabi yan, kundi ipinunto po niya ang mga pruweba. Ang sabi ng verse number 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12, after that he was seen of above 5,000 brethren, 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. And after that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as one born out of due time.
we can see in this chapter how the Apostle Paul emphasized, particularly to the believers at Corinth, na ang ating tagapagligtas, na ang Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay. Amen? Alam niyo po, ito yung isang bagay na may kukonsider kung napakalaking advantage sa usapang Kristyanismo. Because all founders of religion, lahat sila namatay at sasabihin ko po sa inyo, hanggang ngayon, patay pa rin. Pero ang founder ng Christianity, ang ating Panginoon Kristo, malinaw po na yes, He died, siya po'y namatay, but praise God, on the third day, siya po'y nagbangong muli. Kaya ngayon po, ang ginagawa natin, pag-alala, paggunita po, hindi po tayo kailanman naniniwala na siya po taon-taon namamatay. At huwag kang maliligo kapag ganitong araw dahil patay pa siya. At kung ano-ano pang mga masasabi po nating nakapaloob naniniwala. What I would like all of you to consider as your encouragement is the fact that our Savior is risen from the dead. Siya po'y nabuhay na mag-uli. Kaya wag tayong aakto na parang miserable tayo, na parang kawawa tayo. Wag tayong aasta na parang tayo po ay api, parang tayo po ay kawawa. Mga kapatid, paalala lang, we serve our risen Savior. Tayo po'y naglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya kung may worship tayo, kung may mga ginagawa po tayo, at dapat maging conscious po tayo na sa usapang takbo at lakad natin bilang Kristiyano, nawa makita, mapatunayan na tayo po ay may Diyos na buhay. Amen? Ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Ang dami-dami pong mga appearances na ginawa po niya nung siya po'y nagbangong muli. At yun po ang mga nagpapatotoo na siya'y nabuhay na maguli. Isang napakagandang bagay din na makita natin na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya. Jesus Christ conquered death. Amen? Kanyang napagtagumpayan ng kamatayan. Oo, binayaran niya ang ating kasalanan. Opo, siya'y nagdusa, siya po'y nagpakasakit. Mga kapatid, opo, siya'y namatay. But listen, huwag niyong tatapusin doon sa idea na siya'y namatay lamang. Dapat tayo po ay magkaroon ng masasabi po nating lakas at tibay sa katotohanan na siya'y hindi na natiling patay sapagkat siya'y nabuhay na maguli at siya'y buhay kailan pa man. Amen? Ang sabi nga po nung isang awitin, di ba? Naniniwala ako na siya'y buhay sapagkat buhay siya sa aking puso. Kaya nga, mga kapatid, hindi bagay sa mga Kristiyano ang parang nasa funeral service. Opo, pagka tayo po ay nasa mga gawain po ng Panginoon, iparamdam naman natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, buhay na Diyos. Masagwa naman pong buhay siya, ang worship natin walang kabuhay-buhay, mga kapatid. Hindi naman po yata maganda na buhay ang pinaglilingkuran natin, pero tayo po ay papatay-patay sa ating buhay paglilingkod. Mga kapatid, mga minamahal, higit kanino pa man, sa usapang sigla, sa usapang excitement, sa usapang saya, ang mga Kristiyano ang dapat karamdaman at kakitaan ng masayang bagay sa usapang paglilingkod, masayang buhay sa usapang paglilingkod sapagkat buhay ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Pero sa context na kundi siya nabuhay na maguli. Ang punto, siya'y nabuhay na maguli. Therefore, we are not miserable. Mga kapatid, because our Savior is risen. Number 2, because our stand is right. The reason why we are not miserable, because our stand, I mean our belief, yung ating pananampalataya, yung ating paninindigan, yung ating tinatayuan,
tama, mga kapatid, sapagkat tayo po sa usapang Biblia, ang mga Kristiyano po ang may tamang paniniwala na ang ating Diyos ay Diyos na buhay, na ang ating tagapagligtas ay nabuhay na mag-uli, at ang ating beliefs, mga kapatid, ay mapangahawakan sapagkat yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Kapag ka pinag-usapan ng gospel, ang Kristiyano ang dapat merong pure gospel. Ang Kristiyano ang dapat may hawak na tamang ebanghelyo. At tinalakay po yan ni Apostol Pablo. Sabi niya, ito yung aking tinanggap, ito yung aking sinampalatayanan. Ano raw po yun? Na sa kasulatan, sa sinasabi ng banal na kasulatan, na siya ay namatay, siya ay nalibing ayon sa kasulatan, at nung ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya nga mga kapatid, dahil dito ligtas tayo, if you keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Amen? Do you really believe that Jesus Christ is alive? Mga kapatid, pinananampalatayanan ba natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo? Naniniwala ba kayo na ang kaligtasan na totoo, ang kaligtasang tatayo, ang kaligtasan na masasabi nating ayon sa sinasabi ng Panginoon? Hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa bawat isa sa atin. Amen? Are you saved today? Yun ang ating panghawakan. Our stand is right. Because our Savior is risen. Our salvation is right. Sapagkat yan po ang itinuturo sa banal na kasulatan. Marami pong mga grupo o kalipunan na nagkiklaim na sila po'y Kristiyano, but the problem is, ang Kristyanismo sa tamang konsepto nito, nakatungtong sa tamang pundasyon, at ang pundasyon ng lahat ng paniniwala natin ay kung ano ang sinabi sa banal na kasulatan. And I am telling you, mga kapatid, the reason why I believe that I am saved, it is not because of myself, it is because of the promise of God sa kanyang salita na sa pananampalataya ko kay Jesus Christ na namatay, nalibing at muling nabuhay, dahil dito ligtas po tayo. Amen? Mga kapatid, we are not miserable because our Savior is risen. We are not miserable because our stand is right. And I am telling you this morning, we are not miserable because our striving is reasonable. Yung ginagawa nating sipag, yung sigasig natin, yung pagbibigay natin ng oras, yung pagpapagod natin, yung pagtuturo nyo sa mga bata, yung pong pagbibilad nyo sa init ng araw, yung eagerness po ninyo, yung enthusiasm po ninyo, yung todo-todo bigay na paglilingkod ninyo, reasonable yan, sapagkat ang pinaglilingkuran natin, buhay na Diyos. Amen? Nakakalungkot kung tayo po magsusugat-sugat pa ng katawan, pero si Baal naman pala ang ating pong inaalayan. Bakit? Wala pong magagawa si Baal, sapagkat si Baal po ay patay. Mga kapatid, hindi tunay na Diyos. But Christians, I want you to know that the reason why it is but right for us to strive, let us give our best to Him, because it is but reasonable. Ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kaya po yung pag-alala natin sa pagbuhay na maguli, yan po ay dapat nagpapatibay ng ating buhay pananampalataya. Kaya nga, sabi ko, lahat ng oras natin, yung service natin, every services na nire-render natin, every service, na nire-render natin sa Panginoon, hindi siya mawawala ng kabuluhan eh. So reasonable po yan. So our Savior is risen. Our stand is right. Ang lino po, alam nyo, I can say na ang chapter 15 ng 1 Corinthians, doctrinal chapter ito eh. Hindi pwedeng mali ang gospel, mga kapatid. Hindi po pwedeng mali ang kinikilala mong tagapagligtas. At dapat meron kang clear idea. Remember my outline here in this chapter, di ba? Sabi ko nga, our gospel is accurate. Yan ang unang bahagi ng 1 Corinthians chapter 15.
And then our great Savior is alive. Yan ang nasa bandang gitna po ng 1 Corinthians chapter 15. And you know what? Our glorification is assured. Di ba? Yan naman po yung nasa bandang hulihan po, mga kapatid. Na ang ebanghelyo natin ay tama, accurate po yan. Na ang ating dakilang tagapagligtas ay buhay, proven po yan. Na ang glorification, yung promise na redemption, even of our body, mga kapatid, yan po ay magaganap. Nandito po yan sa salita ng Diyos. Ano pa hahanapin mo? Bakit tatamarin ka pa? Ba't mawawalan ka ng gana? Bakit ka man lalamig? Kung merong pinakamasarap paglingkuran, kung merong pinakamasarap na pag-alayan, kung merong magandang pagbuhusan ng lakas, talino, at oras, o even our kayamanan, ito po ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. I am telling you this morning, hindi tayo miserable. Sapagkat lahat ng naging pagsisikap natin, reasonable. Yes. Ba't ako magpupuyat? Ba't ako magpapagod? Bakit ako bibiyahe ng malalayo? Ba't ko ilalagay ang sarili ko sa panganib? Bakit ako magsasakripisyo kung wala akong kasiguruhan? Pero alam niyo po, sa katotohanan ng buhay ang Panginoon, sa katotohanan ng tama ang ating paninindigan, tama ang ating pananampalataya, tama lang na nagiging masigasig tayo. Oh, yan ang paborito ng marami sa atin, di po ba? Verse number 58 ng chapter 15. Therefore, beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Ano ang sabi po? Always abounding in the work of the Lord. Bakit? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, hindi pa reasonable na hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng gawin natin, kaya gagawin natin ng walang panghihinayang. Amen? Ang masakit niyan, mga kapatid, nagpuyat ka, kay Baal pala. Di ba? Sinaktan mo katawan mo, nagsakripisyo ka, nagpakasakit ka, nagtiis ka. Samantalang mali pala. Pinitensya ng pinitensya. Pero wala naman sa aral ng Biblia. Wala pala. At pag nalakas ang palo ng humahampas sa'yo, aawayin mo pa. Di ba? Yan ngayon ang mga sumikat na mga nakapost sa social media, mga kapatid . Yung bang talagang ang mga mamalo pagka sobrang gulpihan po sila, mga kapatid. Alam nyo, minsan tawanan na lang kasi hindi man tayo para manglibak, pero nakakatawa, pero higit sa lahat, nakakaawa. Hindi tayo miserable dahil lahat ng oras na binigay natin, dahil lahat ng paglilingkod na binuhos natin, dahil lahat ng lakas na ibinigay natin, mga kapatid, hindi mawawala ng kabuluhan. Kumbaga, maging masiyasig man tayo, maging masikap man tayo, gawin man natin ng lahat, reasonable lang, kasi walang matatapon, walang masasayang, because that is the exactly na sinabi ng salita ng Diyos, that our labor will not be in vain. Do you believe that? Did? Because our service will be rewarded. Ang reason kung ba't hindi tayo miserable, hindi lang yan mawawala ng kabuluhan, gagantimpalaan pa ng Panginoon yan. Hindi ba? Gagantimpalaan pa ng Panginoon. Hindi ba, mga kapatid, lagi ko pong binabanggit sa inyo. Ako po, very particular, tinitingnan ko rin kung saan kayo mga umuuwi. Yung mga members natin na ang lalayo ng inuuwian pero bumibiyahe, para sa akin, kundi mga sincero to, hindi ito gagawin. Tama po ba? Bakit kailangan mong bibiyahin ng malayo para dumalo? Bakit kailangan mong magbigay ng malaking halaga para sa gawain na hindi ka naman naniniwala na yan na may kabuluhan? Ang ibig ko pong sabihin, kaya ka nagpapagod, kaya ka nagpapakahirap, kasi alam mo, lahat ng serbisyo mo, lahat ng paglilingkod mo, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. Ang idea po, hindi lang siya nabaliwala, meron pang gantimpala. Amen? Oh, ang ganda ng rhyme. Lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mababaliwala, kundi mayroong gantimpala. Mga kapatid, mga minamahal, ginawa na ng Panginoon ang dapat niyang gawin. Sa bahagi natin, anong dapat nating gawin? Yung atin nga pong worship, ang tawag natin service .
Pero yung service na to, pupunta ka lang naman sa church. Uupo ka dyan. Di ba? Service ang tawag dyan eh. Eh bakit mo pinababayaan ng service? Ba't ang gaang ng tingin mo sa service? Kung naniniwala ka na ang ating tagapagligtas ay nagbangong muli, kung naniniwala ka na ang ating paninindigan ay tama, kung naniniwala kang lahat ng pagsisikap natin reasonable lang, mga kapatid, maniwala ka rin na ang paglilingkod mo gagantimpalaan. Kaya dapat doon tayo maging faithful. Doon tayo maging tapat sa paglilingkod po natin. Mga kapatid, purihin niyo po ako o hindi, ma-appreciate niyo po ako o hindi, hindi po yan ang basis ko. Because I am very much aware that everything na ginagawa ko, I am doing all of these things for God, and I know na lahat ng ginagawa ko, hindi mawawala ng kabuluhan. Yes. Diba? Totoong pagka nagbibigay ka, naging tapat ka sa tithing mo, tapos supportive ka sa mga giving sa church, binibigay mo yung para sa Diyos. Mga kapatid, hindi ka sa tao hahanap ng ganti dyan eh. Pero alam mo na ang Diyos, nakikita niya lahat yan. Eh, ang punto ko naman, bakit ka naman magbubuhos ng lakas? Ba't ka naman magbubuhos ng giving mo? Bakit mo naman gagawin yan kung hindi ka naman naniniwala na nasa katotohanan ka? Ang gusto ko nga pong itanong, mga members, LWBC, BFBC, naniniwala ba kayo nasa katotohanan tayo? Naniniwala po ba tayo na lahat ng ginagawa natin hindi mawawala ng kabuluhan? Actually, kung totoong naniniwala kayo dyan, lalo nyo ako maintindihan kung ba't ko kayo pinapaalalahanan kapag ka medyo ang mga pagpapasya natin lihis at sablay. Lalo nyo maintindihan kung bakit para sa akin, importante ang bawat serbisyo. Di ba? Yun po ang reason kung ba't ini-encourage ko kayo, Kristiyano, sa lahat ba ng ginawa ng Panginoon, yung bubuuin mo lang ang linggo mo, hindi mo pa magagawa sa klase ng Diyos na nagsakripisyo para sa'yo? Eh naka-aircon pa nga tayo pagka tayo po nagwo-worship. Di ba? Bakit mo lilimitahan ng Diyos? Diyos, pang umaga ka lang sa akin. Di ba? O Diyos, yung hapon lang po ako, yung pa namang bubuin ng linggo para sa Diyos na nagbuwis ng buhay para sa atin, yan pa naman hindi pa rin natin kakayanin. Eh actually po, nung ako'y nagbanggit ng tungkol sa bagay na ito, tuwan-tuwa po ako. You know why? Sapagkat right away, nag-respond ang mga taga-living water, mga kapatid. Alam niyo po bang, nung last Sunday, ang taas ng percentage na yung mga umatin ng umaga na umatin din ng hapon. Hindi man ma-perfect yan, pero wag naman sanang ikaw ang dahilan kung ba't hindi na perfect yan. Di ba? Mga kapatid, tanungin niyo ako, kalabisan ba na ang magulang mo, na nagpakahirap, nagpagod, talagang sumakripisyo para makapag-aral. Yun po ba, alangan ba na pasalamatan mo yan? Alangan ba na sundin mo yan? Alangan ba na pahalagahan mo yan? Hindi ba tama lang na pahalagahan mo yung nagpahalaga sa'yo? Hindi ba tama lang na mahalin mo yung nagmahal sa'yo? Hindi ba dapat lingapin mo ang sumakripisyo para sa'yo? Mga kapatid, just try to consider that. My point is very clear na hindi biro ang dinanas ng Panginoon sa ating lahat. Hindi basta-basta yung sakit. Sabi ko nga sa inyo, nasaktan lang gumanti. Eh, isipin niyo po yung sakit na naranasan ng Panginoon. Kung gaganti ang Panginoon, ang dami niyang gagantihan nung time na yon. Sa tindi ng sakit na dinanas niya. But listen, lahat ng dinanas ng Panginoon, yan ay sa iisang layunin. Para maligtas tayo. Kaya yung kabisado nating verse, yung sa example ng humility ng Panginoon, aalala niyo po yan? Yung Philippians 2, verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, anong sabi? Thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Listen to this. And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Ito na po yung emphasis natin. And became obedient unto death, even the death of the cross. Alam nyo, yung sumunod siya hanggang sa punto ng kamatayan, hindi pwedeng binasa mo lang yan. Maintindihan nyo po ang ipinupunto ni Apostol Pablo, na kung ang Panginoong Jesus, nung masakit na ang hataw sa kanya, kung sasabihin niyang ayoko na, hindi ko na itutuloy, paano tayo?
na kung nung ipinako po siya at narealize niya na napakasakit pala at mabibilad ka pa sa init ng araw, nasugatan ng katawan mo, na pinapawisan ka, just try to imagine the pain. Kung naramdaman niyang ganong kahapdi at sinabi niya, ayoko na, hindi ko na itutuloy, paano na tayo? Kung ang sukatan ng pasasalamat mo sa Diyos pagdalo, gaano ang weight? Kung halimbawa ang pagdalo para sa iyo, pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo, tapos ikaw yung Kristiyano na talagang inoorasan at nililimitahan mo ang Diyos sa buhay mo, sabi ko nakapagtataka yan. Para sa akin, medyo questionable yan. I am not saying na pag hindi ka umaaten ng hapon, hindi ka saved. Pero ang sinasabi ko lang, sa tindi ng hirap na dinanas ng Panginoon, sinubok nyo ba na pinag-aralan po yan? At may mga pagkakataon ba na nung nakinig kayo sa 7 last words at may nagbigay ng punto kung gaano katindi ang hirap ng Panginoon, naramdaman nyo po ba kung gaano katindi yung pain na kanyang naranasan at kung gaano kahaba yung paghihirap? In fact, if you will study the Bible, sa Garden of Gethsemane pa lang, meron na siyang emotional struggle, meron na siyang mental struggle, habang naiisip niya kung gaano ang hirap na daranasin niya para sa tao, hindi po ba dumating sa punto na lumuha siya, naggapatak na dugo na po ang lumalabas because of agony. Kaya sa Gethsemane pa lang, mga kapatid, matindi na po ang laban niya. Hanggang sa dinanas po niya ang aktwal na pagpapahirap at pagpapasakit na ginawa ng tao. Yung pong pinangahataw, ngayon yung mga nagpipinitensya, kung ano-ano lang po yung pinangahampas na yan. Kung talagang gusto nating iparamdam at talagang gusto nating maging makatotohanan po yan. Hindi ba? Maliwanag po na yung dulo po niyan, may 49 stripes, na kada gaganyanin, hahatawin mo, kakayurin yan pati laman mo. Ganong katindi ang sakit ng Panginoon. Ikaw pag-attend lang, natitisod ka pa pag pinapaalalahanan ka. Samantalang ang gusto lang naman natin, iparamdam natin sa Diyos, Lord, we appreciate your sacrifices. We appreciate your love. We appreciate what you did para sa amin. And because of that, ang pwede ko lang i-render sa iyo ay ang paglilingkod na po pwede kong magawa para sa iyo. Amen? Init, problema mo? Paano kung may sugat ka? Paano kung sugatan ng katawan mo na ibibilad ka sa init? Layo, problema mo? Sinubok ba nating aralin? Kung mula saan po siya nagpasa ng krus hanggang sa makarating po doon sa Golgotha, mga kapatid, hanggang makarating doon sa Calvary. Ang init eh. Alam mo ba yung oras na bumilad ang katawan niya? Yun po yung katirikan ng araw, mga kapatid. Anong ganti natin? Kristiyano, hindi ka kawawa. Pinagpala tayo. Sobrang blessed natin na yung hirap na dapat tayo, siya ang nagdala para sa atin. Kaya nga sabi ko, ang mga Baptist, hindi po ang nasa ibabaw ng lahat emosyon. Pero dapat naman, ang Baptist, meron ding emosyon. Bakit naman po yung wala tayong damdamin? Maganda rin nararamdaman natin kung ano ang pwedeng maramdaman ng Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay, tapos ang sukli mo sa kanya, kawalan ng katapatan. Ang sukli natin sa kanya, katamaran sa paglilingkod. Ang sukli natin sa kanya, kalamigan sa ating Christian life. Mga kapatid, alangan po ang Panginoon sa ganyang klase ng tugon. Sabi ni Apostle Paul, kung di siya nabuhay na maguli, miserable tayo. But praise God, siya'y nagbangong muli. Kaya ang ipinupunto ko sa inyo, Kristiyano, hindi tayo miserable because our Savior is risen. Because our stand is right. Because our striving is reasonable. And our service
our services is rewarding, will be rewarded. Yan po'y gagantimpalaan. Kaya, mas magandang maramdaman natin ngayon yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na intindido natin ang weight ng motivation na ito ni Apostol Pablo. Yung pun talagang saan niya itinungtong, saan po niya pinapagtibay. Ito pong motivation na ito na kaya nga mga kapatid, hindi ba? Kaya nga, ang ibig sabihin, matapos patunayan na ang ebanghelyo natin tama, matapos mapatunayan na ang ating tagapagligtas ay buhay, matapos patunayan na may naghihintay na katubusan maging ng ating katawan, kaya nga, di ba? Yun ang sinasabi niya. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magsitatag na huwag makikilos, na laging nananagana sa mga gawa ng Panginoon sapagkat nalalaman natin, amen, na ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Kaya panahon na para ang makita ng mga tao, mga taong pinagpala, mga taong masasaya, mga taong buhay na buhay, sapagkat buhay ang ating Panginoon. So, we are not miserable. Evaluation. Reflection. Kamusta po tayo sa ating service? Yung mga pagbibigay natin, kamusta? Kaya ba talaga ng kalooban mo na ang Panginoon buhay niya ibinigay, tapos yung mga itinuturo ng Bible na ibigay mo hanggang ngayon, hindi mo kayang gawin para sa Kanya? Paalala lang po, mga kapatid, pag-isipan natin. Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, gusto ko pong papagtibayin sa inyo ang pinapagtitibay ni Apostol Pablo. We are not miserable. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 19, yung text natin. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Pero nung sabi ng 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Amen? Hindi yung epekto niya eh. Dahil sa pangyayaring namatay siya at muling nabuhay, malinaw po mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin na mga namatay ay mayroon pong katiyakan ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus na namatay, nalibing at muling nabuhay. Okay, naniniwala po ba kayo na hindi tayo miserable? Kaya wag yung pagka nagka-problema tayo, parang pasa natin ang daigdig. Diba? Wag yung medyo nagipit lang tayo, katitisura na kaagad sa'yo. Yung pagka nakaranas tayo ng konting pagsubok sa buhay, para bang, alam niyo po yun, parang pinakaapi na po tayo sa mundo. Mga kapatid, we are so blessed. Amen? We are so blessed. He saved us. Niligtas po niya tayo. Ano po yung apat na binigyang pansin natin? To emphasize to everyone that we are not miserable. Number 1, our Savior is risen. Number 2, our stand is right. Amen? Number 3, our striving is reasonable. And number 4, our service will be rewarded. Amen? So, kaya yung mga nagtuturo ng mga bata tuwing Sabado, yung pong pinagtitiyagaan ninyo, yung mga bata na yan, po pwedeng marurungis po yan, po pwedeng makukulit po yan, magugulo po yan, po pwedeng nasa bilad ka ng initan ng araw, mga kapatid. Pero ang sasabihin ko sa inyo, wala yan sa dinanas ng Panginoon. At ang kagandahan, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Kaya yung mga nag-iiwan ng ministry, mag-isip-isip po kayo. Diba? Yung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magpakasigasig, para makapag-ministeryo, tas easily, iniiwanan mo ministeryo mo, pag-isipan nyo pong mabuti yan. Mga kapatid, mga minamahal,
lahat ay aking ibibigay. Dahil sa tuwing iisipin ko ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay, hindi alangan na siya ay aking paglingkuran at ibigay ko ang pinakamainam na paglilingkod sa Kanya. Amen? So kaya ngayong umaga, gawin nating panahon at pagkakataon nito ng pagbubulay-bulay, ng pagninilay-nilay, ng pagsusuri ng ating mga sarili. Deserve ba ng Diyos ang kalamigan ko? Deserve ba ng Diyos ang pagiging maramot ko sa gawain? Deserve ba ng Diyos ang katamaran ko? Deserve ba ng Diyos yung mga limitations na ibinibigay ko sa gagawin at ginagawa ko para sa Kanya? Uulitin ko mga kapatid, sa panahong ito, sa pagkakataong ito, ang pinakamagandang magagawa po natin, magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. Itanong natin, deserve ba ng Diyos ang aking kalamigan? Deserve ba ng Diyos ang aking katamaran? Deserve ba ng Diyos na bigyan ko siya ng limitasyon sa aking buhay? Deserve ba ng Diyos na aking ipagmaramot yung mga bagay na iniutos niya na dapat kong ibigay? Deserve ba ng Diyos na sa umaga lang ako sasamba sa Kanya? Deserve ba ng Diyos na ang aking pong masasabi nating kaisipan ng pagtalikod ay nasa sa buhay ko pa? Deserve ba ng Diyos ang lahat ng yan? Tumayo po tayong lahat. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Bakit maraming mga Kristiyano na umaakto na para tayong kawawa? Na para bang ang hirap-hirap ng kalagayan natin dahil Kristiyano tayo? Samantalang ang malinaw sa naiintindihan ko sa Biblia, dapat bilang Kristiyano nakikita natin na napaka-bless natin. Na tayo ang pinakapinagpalang tao sa lupa. Ganun ang dapat takbo ng isip natin. Huwag tayong umakto na parang miserable, kahabag-habag tayo. Hindi para magpalalo, hindi para magmapuri. Pero dapat maramdaman nila na Kristiyano ako, kaya masaya ako, pinagpala ako, napakabuti ng Diyos. Dapat maramdaman nila, buhay ang aking Panginoon. Tama ang aking pananampalataya. Tama ang aking paninindigan. Makadahilanan ang aking pagiging masigasig. At may gantimpala ang lahat ng aking paglilingkod at pagpapagal. Naniniwala po akong ang linaw ng mensahe ngayong umagang ito. Bakit po sa panahong ito parang napakadali para sa tao, sa mga nagsasabing Kristiyano na talikuran ng Diyos, na ilagay sa least consideration ng Diyos sa kanyang buhay, samantalang kung merong pinaka-deserving sa pinaka-the best natin, ito po ay ang Diyos. Pagkakataon at panahon for you to humble yourself before the Lord, to pray to God, and ask for forgiveness sa mga nakita natin na hindi deserve ng Diyos. Pero ganun ang nakikita sa buhay natin. Whatever it is, kayo ng Diyos ang magtagpo sa kanyang altar. Ito po yung pagkakataon for you to kneel down, to pray, to talk to God, to ask for His forgiveness, and tell God, Lord, this message is a very good reminder. What a realization. Nakakahiya na ang Diyos na gumawa ng lahat para sa atin. Kasi siya po ang dahilan kung bakit tayo saved. Siya po ang dahilan kung bakit tayo nakakasurvive. Siya po ang nagsusupply ng ating pangangailangan. Siya pong nagbibigay solusyon sa ating mga problema.
Siya po ang reason kung bakit tayo nasusustain. Siya po ang reason ng ating lakas. Siya po ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng karunungan sa pagharap sa mga laban natin sa buhay. Isang pagkakataon po para sa bawat isa na sa pag-aala-ala natin ng hindi bibirong sakripisyo ng Panginoon. The greatest sacrifice ever is the sacrifice of our Lord Jesus Christ. He suffered so many things. He died on the cross para sa iyo at para sa akin. Dakilang Diyos, salamat po sa nagmamalasakit na hamon at mensahe ng iyong salita. Dakilang Diyos, ang hiling ko po, ang naramdaman itong mga taong ipinagkatiwala mo sa akin ay ang aking pong pag-aasam na huwag kaming maging dahilan ng kirot ng iyong puso. Nawa ang naramdaman po ng iyong mga anak ay ang isang tagapanguna, tagapangalaga na totoong nagmamahal at nagmamalasakit at nagpapahalaga sa amin pong espiritual na buhay. Lord, thank you so much for saving us. Thank you so much for blessing our lives, oh God. Thank you for your everyday protection, everyday provision. Thank you, Lord. Thank you. Malinaw po sa amin ang hamon, malinaw po sa amin ang mensahe. Kaya dakilang Diyos, umaasa po ako na ang message na ito ay nakapenetrate sa puso ng iyong mga anak. Hindi lang sa isip, kundi sa puso at buhay na magiging dahilan upang ito po ay may apply. Igawad mo po, Diyos, ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Nawa, lagit-lagi na sa puso namin ang pagkilalo sa iyo, pasasalamat sa iyo, sa lahat-lahat, dakilang Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami, o aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, mamaya pong hapon after ng ating service, meron po tayong Lord's Supper para po muling panariwain sa ating mga puso at isip ang kadakilaan ng ating Panginoon. So, thank you so much. I hope na na-bless po tayo. Amen? Amen. Okay, naramdaman niyo po ba ang puso ng inyong pastor? Kasi ako po yung pastor na wala akong personalan. I just want to be objective bilang pastor po na kapag ka nakakakita ko ng panahon at pagkakataon na kailangan magpaalala, magpapaalala po ako. Disadvantage po on your part if you will take it negatively. Because profit po at benepisyo pag nag-respond tayo positively. Kasi tao tayo, nakakalimot tayo minsan eh. Ang gaang-gaang na minsan ang dating sa atin ng lahat ng ginagawa natin. In fact, simpleng bagay lang, di po ba? Sa isa o 2 oras lang na mag-worship tayo, minsan yung iba hindi pa makatiis eh. Cellphone pa rin eh, di po ba? So, I mean, walang kwentang pastor ako kung pababayaan ko lang tumutuloy po yung ganyan. So, kaya for me, tama lang na paalalahanan kayo at kung nagalit po kayo sa akin, isang bagay ang titiyakin ko. Hindi ako galit sa inyo. Mahal ko po kayo. Walang personalan, trabahong mangangaral at tagapanguna lang. Amen. I love you all. God bless everyone. Amen. We love you po, Bishop. Amen. Salamat po. Ayan. So, sana po lahat ay napagpala. And this time, ipa-flash po natin mga nagdiwang po ng karawan para po ating po silang batiin at awitan ng isang blessed birthday. Ayan. So, nung 18 po, I think 18 is Friday, tama? Si Sister Mean. Ayan ba? Didiretso na po dito.
Si Deacon Ansel, exactly today. Ay, tomorrow pala, sorry, tomorrow. Sa Tuesday naman, si Deacon Roque, si MJ din, 22. At si Poti, sa 22. Ang dami ng 22. Hindi na tayo kakabahan, Pastor Boy. Habang lumalapit po sila, sige, lapit na po. Awitin po natin, Blessed Birthday. Come on, everyone, let's sing the song. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Si Poti nasa taas, no? Blessed birthday to you. Yan, sige po, short message. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos sa lakas, sa wisdom na binigay niya po sa buhay ko po. Marami rin pong salamat kay Tatay Bishop na walang sawang umahawak sa pamilya namin na Amen. patuloy na laging nagpapaalala. At si Pastor Norman, si PNG na talagang every Sunday, laging nagpapaalala, nagme-message. Maraming pong salamat sa mga kapatiran po, sa pagmamahal niya po. Salamat po. Amen. We love your family. Ayun po, unang-una po, nagpapasalamat po sa Panginoon sa panibagong birthday na pinagkal niyo po sa akin. And thank you po, church, sa mga babati pa lang po. Maraming salamat po. Deacon. Bukas pa naman yun. Church, salamat po. Alam ko may mga babate pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Yes. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil Bata life, pa. life begins at ayun, blessing ng Panginoon yun. Sabi nga, narinig ko yung tawag maraming birthday, mahaba buhay. Yun. Ayun, nagsalamat din church sa lahat, sa atin pong bishop, kay Pastor Norman, at sa lahat ng mga kapastoran po dito. Yun lang po. Poti, nakahabol. Salamat po, Church, sa pag-welcome po sa akin at kay Pinols po, sa mga kaibigan ko po sa Sunday School. Yun lang po. Yes, blessed birthday again sa bawat nakatibang po ng kaarawan. Amen. Salamat po. Thank you po. Yan. And this time, tayo po dadako sa ating pong one of the most important din na bahagi ng ating pong gawain. Tayo po ay dumako sa ating pagkakalo. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Yeah, and before that, let me read to you po Galatians chapter 6 verse 7. Ito pong nasasaad. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa amin pong paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mensahe po naming napakinggan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito po ay tumatak sa aming puso at isipan, Panginoon, at may sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord, sa hamon, at maraming salamat, Lord, sa ginamit niyo ang aming mahal na Bishop. Patuloy niyo po siyang i-bless at patuloy niyo pong gamitin sa inyong gawain, Panginoon. And this time, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, alam po namin, Panginoon, na ito po ay pagbabalik lamang ng lahat ng biyaya na nanggaling sa iyo, Panginoon. Hiling po namin, Panginoon, na ang malilikom ay maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari po tayong upo, awitin po natin. Anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His please. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything
that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Salamat po sa ating po mga leaders. At alam ko na blessed tayo sa mensahe. Pero paalala po natin po mahal na Bishop, balik po tayo mamayang hapon dahil meron po tayong Lord's Supper. Okay po. At may mga humabol po ng mga visitors po ngayong umaga po na ito. Tawagin din po natin, no? Patayuin lang po natin para ma-recognize po namin kayo. Kasama rin po natin si Brother Carlo Hernandez. Si Carlo? Ayan. Good morning, Carlo. At nandito din si RJ Tilan. I think camper natin to. Patayuin natin lahat ng mga campers itong nakaraang week sa ating pong yung naging camp natin. Lahat ng sumama po sa camp. Salvation camp po yun. Kaya kung tatanong po, bakit may mga young people po na hindi kasama, salvation camp po kasi yun. So lahat ng campers po na nakasama po natin, tayo nga po kayo, tayo po. Asa na? Tayo po. Lahat ng sumama sa camp. Ayan, palakpakan naman natin sila at nandito sila sa ating church ngayong umaga na ito. Ayan, nakilala nila ang Panginoon sa kampo na yan. Sige, maana po kayong umupo. Again po, of course, mula sa ating pong Pastor Daniel, na siyang host pastor po ng ating pong camp, at lahat po ng mga leaders po niyan, salamat po sa lahat po ng sumuporta po sa amin. At naging successful po yung ating pong naging camp po na yan. At this coming Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, talagang hindi titigil ang ating simbahan, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Patuloy po tayong mag-share ng salita ng Diyos, this time naman sa mga bata. Sapagkat yun dapat ang ginagawa po natin, patuloy na ipangaral po ang mensahe ng kaligtasan. Dahil someday, our services will be rewarded. Amen? Kaya this coming Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yan po ang ating pong DVBS. Ang tema po niyan, Justified in Christ. Ang sabi nga dyan, are you ready to become a witness? O, di ba? Gabi, talagang parang nasa husgado ba yung tawag doon? O kasi ang tema po niyan, courtroom. Okay? So makakita tayo ng mga lawyers, ng mga judge. Huwag tayo makakita liars. Okay? Liars. Okay, so supportahan po natin ang ating pong upcoming DVBS. Pwede po kayong manood, pwede po kayong mag-volunteer, sumali po sa lahat po ng mga activities po natin dyan. Anong oras po yan, Pastor Nolan? Ang devotion natin sisimula ng 7 a.m. ang devotion po niyan, sali po kayo niyan, and then hanggang lunchtime lang po yan. Tama, Pastor? Hanggang lunchtime lang po yan, every day, starting Wednesday. Tapos yung Saturday po, yan po yung ating pinaka-evangelistic, kasama po ng mga parents, at yung graduation day din po ng ating pong mga kabataan. So sa lahat po ng mga nag-pledge na po, para po sa ating pong campaign, para sa DVBS, maraming salamat po. Talagang, nung tinanong kay Pastor Nolan, sobrang sinuportahan po yung ating pong DVBS. Kaya praise God, no? Sa heart po ng bawat isa po sa atin, talagang nakuha ng yung tulong ng ating pong mahal na bishop mula sa Biblia, talagang ina-apply po natin. Pero marami pa pong hindi nagbibigay, so please, sana po masettle po natin ngayong pong araw po na ito kaya Pastor Nolan para bukas po ay bili na po sila ng mga kailangan po na gamit. Okay? So, dahil ang deadline naman po natin, ngayong araw din naman po talaga. So, again, kung di pa po kayo napagbigay sa mga pledges nyo po, mamaya po, hanapin nyo po si Pastor Nolan, si Teacher Flo, si Pastor Donald, bigyan nyo po sa kanila yung mga pledges po natin. Okay? So, this time po, meron po tayong Sunday School. So, lahat po ng mga, kung saan yung mga lugar po natin, punta na po tayo doon. Siguro po tayong lahat. Let's close our morning service. And then, punta na po tayo sa kanya-kanya po nating Sunday School. By the way, pag-pray po natin ang upcoming Unity Games ng mga young people po natin, magsisimula na po uli yan. Okay? So tayo po yung manalangin. Let's pray.
Dear Father in heaven, thank you Lord sa umaga po na ito na binigay po sa amin. Thank you Lord sa napakagandang preaching po na aming pong mahal na Bishop, sa lahat Panginoon, sa realization na patuloy niyo pong binibigay po sa amin, buhat po sa inyong salita, na talagang Panginoon, kailangan kami magpursige, kailangan kami wag na kami magpatumpik-tumpik, magsayang ng oras, sapagkat ito dapat po ang tibok ng aming puso. Pagpapasalamat sa aming pong kaligtasan at sa kaligtasan na aming pong pinapasalamatan ay lagyan po namin Panginoon ng patunay na aming pagpapasalamat, ang aming paglilingkod, ang aming pag-attend ng church, ang aming pong pag-share, pagbabahagi po ng mensahe ng kaligtasan. Sapagkat Panginoon, hindi po namin ito deserve, oh God. We don't deserve anything in this life. We deserve hell. But because of your boundless love for us, oh God, binigyan niyo sa amin ang tagapagligtas, at kami po, Panginoon, ay mapupunta sa langit kung kami nananampalataya sa Kanya. Thank you, Lord, for our salvation. Thank you, Lord, for this preaching. Nawa, Panginoon, wag po ito masayang po sa amin pong mga buhay at amin po i-apply each and every day. Ingatan niyo po kayo, Panginoon, even our Sunday school this morning, pagpalain niyo po ang mga teachers, bigyan niyo po sa wisdom at talino, at ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, ibalik niyo po kayo mamaya, Panginoon, sa amin po mga services. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. God bless us all. Ingat po tayo. So punta na po dito ang